Yo, what's up mga backyard? Welcome back sa akin channel. So ngayong araw guys, ay gabi pala ngayon. So meron dumating sa akin na deliver, no. Pinasabay ko to kay Sir Mike Signy na galing pa daw to ng Bae. So siya ay nagpadala sa atin ng tig 5 pirasong dwarf shrimp. Yan, meron tayo ditong yellow. Hindi ko alam kung sunkiss ba yung tawag dito. So wala pa tayong alam dahil ang alam ko lang sa mga shrimp na ganito ay yung RCS, no, yung red chair shrimp. Yun pa lang yung kilala ko dahil yun yung common na madalas alagaan at nakikita sa pet shop. At meron din tayo diyang kulay blue. So sa mga nakapag-ID nito, so paano naman po, comment naman kung ano yung mga ID nitong dalawang shrimp na to. So ito ilalagay natin doon sa aking MB farm, no? So may sinet-up nga ako doon na may mga aquatic plants at sila yung ilalagay natin. So bahala na, tingnan natin kung dadami. Pero gusto ko talaga to, mag-aquascape ako tapos yung mga shrimp yung ilalagay ko. Pero sa ngayon kasi hindi ko pa magawa dahil kailangan ko ng isang magandang aquarium, yung malinis talaga o yung malinaw. So sa susunod yun yung gagawin nating setup. At pangsamantala ilalagay ko muna to dito dahil hindi ko naman pwedeng hayaan na nasa plastic to hanggang bukas ng umaga. So iniisip ko pa guys kung saan ko ilalagay dahil mga puno yung aking aquarium. So naisipan ko dito ko ilagay yung isa, yung yellow dito sa ating 35 gallons dahil yung ating SB na flower horn na female ang laman lang nun. So setup ko muna. At ayun na nga guys, hindi ko na napakita sa inyo dahil ako yung na busy dahil may ginawa ako nung gabi. So ngayong umaga guys, meron akong gagawin dahil yung aking mga goldfish ay mga naghahabulan. So meaning nun ay nagbi-breed. So yun na nga guys, at meron na akong unang napiga dito, ayan. So ito yung isang napiga ko, hindi ko na napakita guys kasi ang daming female na ang daming female na mag-e-eggs. Kaya itong isa ay nauna na. So kung mapapansin nyo, napakaraming eggs. Ayan. At sana ay mabuhay ito dahil yun nga, at konti pa lang yung ating mga fry. Tapos ito yung na-breed natin guys. Itong ating white oranda shorttail. Ayan. So yun yung ating female. Bali nilayo ko muna para hindi ma-stress dito sa ating mga male. Tapos ayan na nga guys, itong isa pang female nakakapalit lang natin kay Sir RJ ay mag-e-eggs na rin, no? Kaya naghanda ako dyan ng dalawang batya para i-breed sila. So ginagawa natin guys yung hand spawning dahil may pasok ako, kaya mas goods na rin yon kasi less sa oras at hindi ko naman kayang natural breeding to dahil yun nga, may pasok ako. At anong oras na ngayon? Around 6:30 na. Kaya sisimulan ko na to guys. Hindi ko napapakita sa inyo kung paano yung ginagawa kong pag hand spawning at meron naman tayong video nung nakaraan nung dati. So hanapin nyo na lang sa aking YouTube channel kung gusto nyo matuto ng hand spawning, kung paano magpaitlog o paano mag-breed ng ating mga goldfish. So okay na yan at sisimulan ko na. Huliin ko muna tong ating female. So ayun na nga guys, pagkahuli ko pa lang ay may mga sumabog na eggs na dito sa ating fish net. So ayan, di ko alam kung makikita sa camera pero ang dami nung sumabog dito sa ating fish net. At siguro panigurado napakadaming eggs nito. At sana'y kayanin ng ating male dahil na-breed ko na nga yung male natin na anuhan ko na ng similya at sana'y marami pa rin similyang ilabas.
para tuloy-tuloy ang ating breeding. So kung mapapansin nyo guys, yung ating male ay maliit lang, yung ating tricolor. Ayan. So yun na nga guys, at tapos na ang aking pag-hand spawning. So pakita ko sa inyo kung ganong karaming eggs yung ating nagawa dito sa ating dalawang batya. At sana'y mag-successful ang ating ginawang breeding para marami tayo mga fry. Pero meron na tayong first batch at papakita ko sa inyo na medyo malalaki na din sila. At napakaraming eggs nung ating isang batya. Pati ito guys, ayan. Tingin ko naman dito guys ay successful na tayo dito dahil lumipas na yung 30 minutes at maiitim na nga yung ibang eggs. At sure na akong maraming mapipisa dito sa isang batya na to. Tapos dito naman sa kabila, medyo alanganin ako dito dahil mahina na nga yung similya ng ating male at mukhang naubos na. Pero panigurado may mapipisa pa rin doon. So ito yung ating first batch guys ng ating mga fry ng Oranda Shorttail. Ayan. So medyo kita na sila sa camera. At ayun na nga, yung ating isang matandang tricolor ay bumabaliktad na, no? So matanda na to guys, tong ating tricolor na to. Siguro nasa 2 years old na yan o lagpas na. At yan ay pang display ko na lang dito sa aking 75 gallons. So ito nga pala guys yung ating na-breed na female. Hinihiwalay ko muna sila para hindi sila ma-stress dahil hahabulin pa to ng mga males doon sa ating 75 gallons. Kaya binubukod ko muna yan, bali after 5 hours, ibabalik ko na sila doon sa ating 75 gallons. So ito pala yung ating mga shrimp. Ayan guys, ito yung ating yellow na shrimp. Ayan. At napakalaki ng kanilang aquarium, no? So nasa 35 gallons sila. Pero mamaya ay ililipat ko na yan doon sa aking MB farm. Tapos dito naman sa kabila, ito yung ating blue. Dito ko muna nilagay sa aking Wilkins dahil wala na nga akong pwesto o wala na akong slot ng aquarium na paglalagyan. Kaya dito muna sila guys. Pangsamantala lang naman to. So ito yung ating shrimp. Ayan. Tapos yun guys, bibreed ko na rin pala to itong ating si Pomelo dahil kung mapapansin nyo guys, napakaganda ng cock niya ngayon at bilog na bilog. Tingin ko ready to breed na to. So yung unang salang natin dito sa ating female na to ay nag-negative na nga, no? So bali hindi tayo nakapagpabuo. At sana itong gagawin nating breeding ngayon ay mag-success na dahil kinondisyon ko na nga itong ating female at kung papansin nyo ay napakataba niya dahil 1 to 2 days lang ay pwede nang mag-lay ng eggs to. At gustong gusto ko nga ma-breed yan doon sa atin kay Pomelo. Marami kasi naghanap sa atin ng mga flower horn fry, so hindi tayo makapagbenta dahil ito lang 5 piraso lang yung natira doon sa ating flower horn fry dahil yung unang breed natin ay kaunti lang yung nabuhay, no? So siguro go-grow outs ko na lang muna yan guys. So yun na nga at ire-ready ko na yung gagamitin ko sa pag-breeding kala Pomelo, no? So inuna ko diyan yung ating clay pot na pag-iitlogan ng ating female. At sa oras na yan guys ay hindi ko muna siya nilalagyan ng breeding net cage para magkasundo naman sila. Pero tingin ko naman dito sa ating flower horn na to ay hindi sila nag-aaway dahil ganito din yung ginawa ko nung una na binreed ko to. So ito yung ginagamit kong pangharang doon sa ating female, tong ating breeding net cage. So yung pag ganyan na behavior yung ating flower horn ay ano yan guys, malaki yung chance na pair yan. So kaya lang naman kinukulong ko yung ating female dahil para doon siya umitlog sa clay pot. Dahil marami nang beses akong hindi doon umiitlog sa clay pot yung ating female. Bali sa sa aquarium pa rin, sa sahig. At silipin ulit natin tong ating mga itlog ng goldfish. At tingin ko dito ay marami naman ding na fertile pero marami pa ring puti eh.
So medyo negative tayo dyan. At dito naman sa kabila guys, ayan, lumabas na yung mga puti, yung mga hindi nasimilyahan, at napakarami ng mga nasimilyahan. So goods na goods ako dito sa isang batya na to. Bali dito ay napakarami nating mabubuhay dito. Tapos dito naman sa kabila guys, marami ding hindi nasimilyahan pero marami din yung itim. At okay na yon guys, dahil malaking bagay na yan para sa atin. Dahil matagal din tayong hindi nagkaroon ng mga fry, ng goldfish, ng flower horn. Kaya goods na yan guys. Tapos ayun nga, at ako'y natutuwa dahil itong ating mga goldfish fry ay medyo malalaki na guys. At ano na to, ligtas na to. Bali, bibigyan na lang natin sila ng tamang pagkain sa araw-araw para magtuloy-tuloy yung kanilang paglaki. So meron ako dito ipobox na isa. Ayan, bilog na nga guys. At sa susunod mga 2 weeks na lilipas ay pwede ko nang pakainin niya ng Tubepex para mabilis silang lumaki at mailagay doon sa ating Tarapal Pond. So pakainin muna natin guys yung ating mga goldfish bago ako pumasok. Ayan. Bali ito yung ginagamit ko guys. Bali ito ay PO2 na gawa ng Tate brand. Yun. So subukan na to guys. At dito sa gantong paraan ay medyo magandang magpaitlog talaga tong mga gantong feeds, tong PO2 na to na gawa ng Tate. So ngayon nga guys hindi ko pa nga ginagawa ng DIY fish food yan eh. At yan pangalan yung binibigay ko, yung ating mga PO2. Pati sa ating mga crayfish, sa breeder, yan PO2 binibigay ko. Sa ating mga craylings ay PO1. At gustong gusto naman yan ng ating mga alaga. So yun guys, at hindi ko na iistorbohin tong ating binibreed na flower horn dahil kung mapapansin nyo, labas na nga ng konti yung tube ng ating female. So siguro isang araw lang to at iitlog na to. At i-update ko kayo dito guys sa ating mga binibreed na flower horn, pati doon sa ating mahahatch na itlog ng ating mga goldfish. So hanggang dito na lang muna ang aking video. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo. Maraming salamat po. At hanggang dito na lang po. Peace out. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.